Mula pa noong hubad na tumatakbo sa kalsada at humihit-hit ng usok ng tractor, hanggang sa si Don Chibin ay nagbukas ng mga channel para sa kanya. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala sa lalaking taga-kanluran. Saan ka kukuha ng determinasyon tulad ng lalaking Muay Thai na ito? Sa umaga, bago pa tumilaw ang manok, nasa tabing ilog na siya kumukuha ng isda. Nang hindi nag-aalmusal, pumunta siya sa paliparan para magtrabaho bilang kuli, para maglingkod sa pagdadala ng bagahe ng mga turista. Para kumita ng maraming pera, nagtrabaho siya na parang baliw ng walang pahinga. Kahit tuwing hapon, dinadala niya ang kanyang mga kamao sa black market ring para kumita. Binyansagang guillotine ng ring, kaya lagi siyang inaayos ng promoter. Si Tony na ito ay haharap sa mga sikat na kalaban. Sa unang laban, ang kanyang kalaban ay may palayaw na hilakbot na tigre, dahil ang premyo ay $500. Pagkatapos ng laban, agad na sumugod ang tigre tulad ng bagyo. Sinuntok siya sa mukha, naging duguan ang kanyang mukha. Noon lang si Tony gumanti, hindi binigyan ng pagkakataon ang kalaban. Sinipa niya ang tuhod ng kalaban para mahalak ang sahig. Nagpatuloy ang laban, ginamit ni Tony ang kanyang brutal na tuhod at na-knockout. Nanalo siya ng kahanga-hanga. Hindi binaygo ang manunood. Pagkatapos magtaya ng mga tao, agad na naganap ang susunod na laban. Ang kalaban sa pagkakataong ito ay isang sikat na boksingero mula Bangkok. Ngunit sa pasimula pa lang, agad na nang ibabaw si Tony at nakuha ang itaas na kamay. Hindi na siya nagdepensa. Pumirma siya at pinalo ang kalaban. Sa huli, sinipa ni Tony ang tiyan ng kalaban ng mapanlinlang. Nahilo ang kalaban, ngunit nang tumingin siya sa ibaba, nagulat ang promoter at commandant ng senyales. Napansin din ito ng kanyang maestro na si Florentino. Sa ikalawang round, si Tony ay nasa defensive stance. Bigla niyang ibinaba ang kanyang mga kamay, nagpakita ng kahinaan. Ngunit sinamantala ito ng kalaban at bumigay ng isang malakas na suntok, diretso sa mukha, at na-knockout siya agad. Pagkatapos ng laban, nagpakita ng pagkabigo si Florentino sa kanyang alagad. Pinayuhan niya si Tony na huwag ipagbili ang kanyang buhay para sa maruming pera. Sa ring, lahat ay laro lamang. Masayang-masaya ang promoter at pinasalamatan si Tony. Pagkatapos ay binigyan siya ng pera dahil sa mahusay na pakikipagtulungan. Kahit hindi niya gusto ang maruming bagay na ito, ngunit wala siyang magawa. Dahil 5 taon na ang nakalipas noong nasa France pa siya. Si Tony ay isang napakahirap na binata, walang-wala, hindi alam kung paano mabuhay, kaya pumayag siyang maghatid ng isang babae, at siya ay nagtrabaho para sa isang mafia boss na si Johan. Ngunit ang buhay ay mahirap at puno ng problema. Bago pa siya makapaglingkod sa gang, nadamay siya sa isang away sa boxing gym. Akala niya hindi siya paparusahan dahil hindi siya nanakit, ngunit hindi niya inaasahan ng polisiyang mas mabuti nang mahuli ang mali kaysa makaligtaan. Kaya si Tony ay nasentensya ng 2 taon sa bilangguan dahil sa kaguluhan. Pagkatapos magsilbi ng kanyang sentensya, sa wakas ay nakalaya si Tony at nakipag-ugnayan sa komunidad. Sa pagkakataong ito, gusto niyang simulan muli ang kanyang buhay at ayaw niyang masangkot sa underground world muli. Alam na kailangan magtrabaho para kumain. Nakakuha si Tony ng trabahong magbuhat ng timba at semento. Nagbuhat ng lupa sa construction site kahit mababa ang sahod. 3 piso kada oras at panganib ng aksidente. Ngunit basta marangal, masaya siya sa kanyang kalooban. Gayunpaman, ang buhay ay hindi tulad ng inaasahan. Alam ng mga tao na si Tony ay nakalaya na, kaya ang mafia boss na si Johan ay nagpadala ng mga tauhan upang utusan si Tony na gumawa ng transaksyon. Ang tinapay, anong sinabi mo? Hayop ka, bingi ka ba? Papatayin ka ng boss. Tulad ng inaasahan, pagkaalis nila, bago pa makauwi si Tony, ay nako, hinayla siya ng grupo para kamustahin. Nagpanggap si Tony na baliw, hindi lumingon, pagkatapos ay tumakas. Gamit ang kanyang 25 taong karanasan sa pagpalo ng aso sa probinsya. Kaya isang takbo lang, nakaalis na siya sa mga ito. Lumiko siya papasok sa isang ginagawang gusali. Hindi lang iyon, umakyat pa siya para maging ligtas. Habang naghahanap ng taguan, biglang may pumutok sa kanyang ulo. Sinubukan niyang gumanti ngunit nahilo, kaya siya ay natamba at binugbog ng husto. Idinikit pa ang kanyang ulo sa semento. Nang susuntukin siya, biglang sinipa ni Tony ang magnanakaw at bumagsak ito. Nahulog ito at namatay sa lugar. Alam niyang nakapatay siya at babalik sa kulungan. Kaya nagpas siyang magtago si Tony sa isang baybayin sa silangang Thailand. Dito niya nakilala si Mia, isang server sa restaurant. Ang espesyal, si Mia ay may isang anak na babae. Kung sino ang ama ng bata, Diyos lang ang nakakaalam. Nagustuhan nila ang isa't isa, kaya nagsama sila. Ang batang si Zara ay itinuring si Tony bilang kanyang tunay na ama. Mula noon, sila ay naging isang masayang pamilya. Akala niya ang mahirap na buhay na puno ng tawa ay magpapatuloy. Gayunpaman, si Mia ay may isang panaginip, ang bumili ng lupa malapit sa dagat at magbukas ng restaurant. Ngunit ngayon nakatira pa rin sila sa kubo at kumakain ng kanin na may tubig. Paano nila makakamit ang pangarap kung walang pera?
Ang pagpapasakop sa asawa ay daan sa mahabang buhay, kaya wala nang magawa si Tony kundi ialay ang kanyang mukha sa lupa at likod sa langit, maging madalas ibenta ang kanyang buhay sa underground fight ring, para kumita ng pera. Hanggang isang araw ay sapat na ang kanyang naipon, para bilhan ng asawa ng isang magandang lupain sa tabing dagat na parang nasa painting. Mabilis siyang nagplano na magtayo ng restaurant doon. Ang mapasaya ang asawa at anak ay matagal na niyang pangarap. Agad kinaumagahan, pareho silang nagtungo sa opisina para asikasuhin ang papeles, upang gawin ang proseso ng pagbili ng lupa. Kahit si Mia ang nakapangalan, nang makita ang itim na dayuhan, ang interpreter ay tila hindi masaya. Nag-down na kami ng $5,000 at ngayon, babayaran na ang natitira para maging amin ang lupa. Akala ko walang problema. Ngunit itong lalaking ito, ay nagtanong kung ang dayuhang ito ang ama ng bata. Hindi pa kami kasal. Nasaan ang id niya? Bobo, anong hinihintay mo? Ilabas mo na ang papeles. Boss, driver lang po ako na naghatid sa kanya rito. I report ko ito sa higher up. Tila nagiging magulo ang lahat. Pinagpawisan si Tony sa sobrang kaba. Natatakot siyang imbestigahan ng mga awtoridad ang kanyang nakaraan. Ang bagay na laging itinatago niya. Sinabi ng empleyadong may salamin, na kinansela ng may-ari ng lupa ang kontrata at ibinenta sa ibang nag-alok ng mas mataas. Para silang sinaktan ng kidlat, hindi inaasahan ang ganitong pangyayari. Tinabihan ni Tony si Mia, sinabing kumalma upang maayos ang problema. Nang gabing iyon, pumunta siya sa restaurant kung saan nagtatrabaho si Mia. Doon nakita ni Tony si Sombat, ang may-ari ng lugar, para magtanong tungkol sa bumili ng lupain, sa tabing dagat. Ang boss nyo ay si Narang, isang kilalang drug lord sa Thailand. Sa tingin ko binili niya ang buong baybay para mapadali ang pagbibigay ng droga sa mga turista. Tutulungan kitang makipagkita sa kanya. Kinabukasan, nakatanggap si Tony ng magandang balita at dumiretso sa tagpuan. Pagkatapos, dinala siya ng restaurant owner sa isang kainan ng lomi at sisig, kung saan kumakain si Narang kasama ang blonde assassin na si Long. Diretso sa punto, hiniling ni Tony na bilhin ang lupa sa tabing dagat. Magkano pera mo? $15,000. Natawa sila ni Rang at Long na para silang baliw. Iyon ang presyo noong hindi pa akin ang lupa, ngayon $50,000 na. Kaunti lang pera mo, gusto mo pa ng magandang bagay. Para itong nakamatay kay Tony dahil sobrang laking halaga. Ang matandang fox na si Narang ay alam na mahirap lang si Tony. Walang-wala. Pero sa mata niya ay nakatago ang isang mabangis na halimaw. Kaya sinabi niya, bibigyan kita ng pagkakataon. Ang maghatid ng isang piraso ng puting droga sa loob ng airport para sa akin, at ang lupa ay magiging iyo. Itong alok ay isang laro ng buhay at kamatayan. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Tony. Kung hindi niya gagawin, masisira ang pangarap ng asawa. Ngunit kung mahuli, babalik siya sa kulungan. Si Mia ay maaaring mapunta sa iba. Pero bahala na. Ang matapang ay kumakain ng marami. Pagkatapos mag-isip, sa wakas ay pumayag si Tony. Gayunpaman, hindi niya ito sinabi kay Mia. Kinabukasan, pinuntahan ni Narang si Tony sa isang bakanteng lote. Kasama niya si Long at isang peking security guard ng airport. Dalhin mo lang itong malita sa loob ng airport at ibigay sa peking guard na ito. Tapos na ang misyon. Good luck, anak. Pagkatapos ng palitan, hiwalay na ang landas natin. Parang araw-araw na trabaho, ginamit ni Tony ang service vehicle para maghatid ng mga bagahe. Pagdating sa gate, hinarang sila ng security para i-check ang papeles, kaya mabilis ang tibok ng puso ni Tony. Buti na lang, mabilis lang ang inspection, pangbomba lang, at walang natuklasan, kaya pinayagan siyang magpatuloy. Pumasok siya sa loob at dumiretso sa parking lot. Ibinigay niya ang mga bagahe ng iba. At ang kanyang malita ay parang langaw. Agad niyang dinala sa loob para ibigay sa peking guard. Bilang isang baggage handler, madali siyang nakalusot sa security door. Sa likod, pinagmamasdan ni Narang ang bawat galaw niya. Nang makita ang peking guard, akala niya ay ayos na ang lahat. Ngunit sorry, mas itim ang kapalaran niya kaysa sa karbon. Nang dumating ang patrol, nahuli ang peking guard at pinalibutan. Ang mga asong pulis, mas matalas ang ilong kaysa aso, naamoy ang droga. Kaya diretso sila sa malita. Alam ni Tony na kung hindi siya tumakbo, kakain siya ng ulo ng baka. Kaya itinapon niya ang bagahe at binilisan ng motor para tumakas. Mahaba ang paa hanggang kilikili, kaya madali siyang tumalon sa bakod. Pagkatapos, tumakbo siya papasok sa masukal na kagubatan, iniwan ang mga security na nakatanga. Nag-iiwan sila ng AAUO, habang nakatayo. Sa huli, ginamit ni Tony ang kanyang ulo. Sumubsob siya sa isang maruming kanal, parang mga sabonjero na hinahabol ng pulis. Ang mga asawa ay nagtataka dahil hindi nila inaasahan ang ganitong galaw ni Tony. Pagkaalis nila,
Sumunod siya sa tabi ng ilog. Umuwi siya sa nayon ng madilim na. Nang makita ang mga tauhan ni Narang, alam ni Tony na may masamang mangyayari. Kaya lumangoy siya diretso sa ilog para dumaan sa shortcut pauwi. Ginaising niya si Zara na mahimbing na natutulog, binuhat at sinabi kay Mia, "Kailangan nating umalis agad sa bahay na ito, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Walang oras, kailangan nating tumakbo." Gayunpaman, pagbukas ng pinto, biglang sumugod ang mga tauhan ng matandang iyon. Dumating si Narang para patayin ang mga saksi. Mabilis niyang pinabagsak ang isa gamit ang tuhod. Agad na inalipusta ni Tony ang dalawa pa. Ngunit sa isang sandali ng kawalan ng ingat, siya ay sinaksak mula sa likod ng isang lalaki. Ang bubong ay kontrolado ng babaeng assassin na si Coco. Ang bata na si Zara ay agad na inilabas ni Long na may gintong buhok. Inihagis ni Tony ang lalaking ito pabaligtad sa sahig, ginawang bali ang buto. Sinaksak sa binti. Sinira ang tuhod ng asong ito. Pupunta sana si Tony kay Mia, ngunit sinaksak siya sa ulo ng assassin na si Duangquo, dahilan upang siya ay bumagsak. Nang makita ang kanyang asawa na nasa panganib, sumugod si Mia at sinakaw si Duangquo, ngunit ang assassin na si Coco, hinayla siya pabalik at sinaksak sa tiyan. Sinenyasan si Tony na tingnan ang kanyang asawa, pagkatapos ay sinaksak niya si Mia. Kawawa naman. Nasaksihan ni Tony ang pagkamatay ng kanyang asawa, labis na nasaktan, puno ng luha, ngunit wala siyang magawa ngayon. Inutusan ni Narang si Long na gintong buhok na tapusin na ito ng mabilis, at agad itong nagkalat ng gasolina sa buong bahay. Pumasok si Narang at sinunog ang bahay upang burahin ang lahat ng ebidensya. Nakita ang bahay na nagliliyab, malapit nang masunog lahat. Sila ay tumakas na mula sa eksena. Tony, sa kanyang paghihirap, isang pagsabog ng gas ang bumagsak sa sahig. Siya ay nahulog sa ilog. Biglang may isang misteryosong tao. Hila siya papunta sa isang barkong pandigma at dinala siya. Walang iba kundi ang kanyang guro ng Muay Thai na si Florentino. Siya ay nagsagawa ng isang espesyal na espiritual na ritual pagkatapos. Binigyan siya ng isang mahiwagang gamot at nagpatato sa kanyang braso. Mga kakaibang sinaunang simbolo. Matagal na niyang itinuring si Tony bilang anak, kaya't buong puso niyang iniligtas siya. Hindi nagtagal, nagising si Tony, na ikinahanga ng modernong medisina. Ngunit ang imahe ni Mia na may kakilakilabot na hiwa sa leeg ay bumabalik, nagdulot ng matinding pagbagsak ng kanyang espiritu. Isang masayang pamilya na may magandang kinabukasan. Ngunit ngayon ay sakit at pagkawala na lamang ang natitira, kaya ang tanging nasa isip ni Tony, ngayon ay paghihiganti. Pinayuhan siya ni Guro Florentino na iwanan ang planong iyon, dahil kahit patayin mo silang lahat, hindi na babalik ang dati. Ngunit paano mabubuhay si Tony sa natitirang buhay, habang ang pumatay sa kanyang asawa at anak ay buhay pa? Kaya agad siyang nagplano ng paghihiganti. Kinabukasan, pumunta si Tony sa restaurant kung saan si Mia dati nagtatrabaho. Nagulat at naantig si Sombat nang makitang buhay si Tony. Sinabi niya na walang nakakaalam kung nasaan ang boss na si Narang. Marahil ay bumalik na siya sa Bangkok. Alam ko lang na ang kanang kamay ni Narang ay silong na gintong buhok. Nakatira sa silangang lugar na ito, ngunit hindi ko alam ang eksaktong lugar. Pinapayuhan kita na iwanan ang paghihiganti dahil napakadelikado nila. Pagkatapos, kinuha ni Sombat ang larawan ng anak na si Zara, na iniwan ni Mia noong nagtatrabaho siya rito, at ibinigay kay Tony. Hawak ang larawan, agad na pumunta si Tony sa tindahan ng LL Taika na may bituka at dugo ng baboy, kung saan dati niyang nakita si Narang na kumakain ng almusal. Ang babaeng may-ari, nang marinig ang pangalan, ay namutla at sinabing hindi niya alam. Tinanong ni Tony ang tungkol sa assassin na si Long na may gintong buhok. Sumagot ang babae na hindi niya alam. Nang makita niyang umiiyak at nagmamakaawa si Tony, naawa siya. Sinabing maghanap sa mga bar sa lungsod. Nang gabing iyon, pumunta si Tony sa Red Light District. Tinanong niya ang lahat tungkol kay Long na gintong buhok, ngunit walang resulta. Hanggang sa makasalubong niya ang ilang babaeng may tato na nagbebenta ng bulaklak. Nakuha niya ang impormasyon na si Long na gintong buhok ay dumating at nakipag-sword fight sa kanila kagabi. Ngunit siya ay napaka-brutal. Sinira niya ang lahat ng kanilang paninda. Saan ko siya mahahanap? Hindi ko sasabihin. Kailangan ni Tony na maglabas ng pera at ibigay sa mga demonyong iyon bago sila sumagot. Inamin nila na si Long ay nasa villa sa kanlurang bahagi ng lungsod. Suntukin mo siya, kuya. Nakuha mo na ang lead. Agad na sumakay si Tony ng motorsiklo at pumunta sa isang villa na pinaniniwala ang pugad ni Long. Nakita niya ang maraming gwardya sa labas, kaya tahimik siyang sumunod. Naghintay ng pagkakataon, biglang tumalon si Tony sa loob. Nakita niya ang mga assassin ni Narang, alam niyang tama ang lugar. Tahimik na sumunod sa walang taong pasilyo, lumapit si Tony sa isang silid. Dito niya natagpuan ang babaeng assassin na si Coco, ang pumatay sa kanyang asawa. Mabilis niyang pinabagsak ang dalawang lalaki. Damagit si Coco gamit ang kutsilyo, ngunit hindi ito tugma. Inagaw ni Tony ang armas at pinatay ang babaeng iyon ng mabilis. Nasiyahan ako, hahaha. Tumingin sa pinto, nakita ni Tony ang isang marangyang party sa loob. Hindi siya maaaring manamit na parang hampas lupa.
Kailangan niyang maging formal tulad ng mga taga-kanluran. Kaya nagsuot si Tony ng suot at sumanib sa party upang hanapin si Long. Hindi siya nakita sa unang palapag, kaya umakyat siya sa ikalawa. Isang babae ang nakakita ng kainahinala at nagulat sa head of security. Nakita ni Tony si Long at sinundan, ngunit bigla itong nawala. Binuksan niya ang isang silid at nakita ang isang magkasintahan na nag-eehersisyo. Biglang sumugod ang dalawang bodyguard at sabay na umatake. Hindi nakasagot si Tony. Malakas ang suntok ng isa, at pinaplano siya. Pagkatapos ay gumamit ng headbutt, at saka sumipa ng walang awa. Hinawakan ni Tony ang binti at binali ang kasukasuan. Pinatama ang mukha ng kalaban sa cabinet. Basag na salamin, masakit. Biglang may isa pang dumating upang sumali. Walang iba kundi ang assassin na si Duangquo. Ang kumuha ng dugo ni Mia ay bumalik para lumaban. Binali ni Tony ang braso nito at sinipa hanggang mamatay. Lumitaw si Long na may blonde na buhok. Aabutin ng baril pero masyadong mabilis si Tony. Pareho silang nagtangka barilin si Tony pero sobrang lakas niya, nakuha niya ang baril. Napaiyak si Long at humingi ng tawad, sabi ni Zara ay buhay pa. Nang marinig ito, nawalan ng pag-iingat si Tony. Susubukan niyang nakawin ang baril pero pinatay siya ni Tony. Aalis na sana siya nang makasalubong ang dalawang babae. Okay lang yan, baby, sabi at inilabas ang larawan ng anak. Nakiusap si Tony sa kanila na sabihin kung nasaan ang bata. Sabi ng isa, ang mga batang babae ay dinadala sa Bangkok para magtrabaho sa Chinatown. May nightclub doon na tinatawag na Cowboy. Nakuha na ang impormasyon, nagmadaling nagpasalamat si Tony at umalis. Siyempre, ayaw niyang patayin ang mga walang kinalaman. Pinagpawisan siya ng husto sa pagtakbo, at sa wakas ay nakarating. Dumating siya sa bahay ni Maestro Florentino at ibinalita na buhay si Zara at dinala sa Bangkok. Walang sabi-sabi, nagbuhos si Maestro ng isang baso ng apple mayo-mayo. Ang paborito niyang apple mayo-mayo ay ibinigay niya sa kanyang anak na si Tony. Pagkatapos nilang uminom, dinala ni Maestro si Tony sa loob ng altar. Kinuha niya ang kwintas at iginapos sa sinaunang espada. At sinabi na ito ang anteng-anteng na iniwan ng kanyang lolo sa tuhod. Isinuot niya ito sa libo-libong laban. Ngayon, ibinibigay ko ito sa iyo, sabi ni Maestro. Isinuot ni Maestro ang mahalagang regalong ito kay Tony dahil matagal na niya itong itinuturing na anak. Pagkatapos, kinuha niya ang sinaunang espada at nag-empake para umalis. Para tulungan si Tony na mahanap ang anak, kinaumagahan ay pumunta sila sa restaurant owner na si Sombat. Alas 8, nakita nila na nag-aayos ng gamit si Sombat. Saan ka pupunta ng maaga? Uuwi ka sa probinsya para mag-alaga ng aso at magtanim ng gulay. Buhay pa si Zara. Kailangan nating pumunta sa Bangkok. Pinatay mo si Long na blonde. Hindi mo alam ang ginawa mo. Ayaw kong mailipat ang aking tirahan sa impyerno. Pagkasabi niyon, nagmamadaling umalis si Sombat dahil ayaw niyang masangkot kay Tony. Wala nang choice. Naglakad silang dalawa papuntang pier. Pagkatapos, sumakay sila sa isang barkong pandigma para makarating sa Bangkok. Napakalawak ng lungsod. Kaya nahirapan silang hanapin ang cowboy bar. Nang magsisimula ng dumilim, sa wakas ay nakarating na sila sa lugar. Sinabi ni Tony kay Maestro na manatili sa labas at manigarilyo para presko ang hininga. Pumasok siya sa loob. Akala niya ay may makikita siyang mayaman na banyaga na maraming dolyar. Dalawang babae ang bumati sa kanya ng mainit. Pero sinabi ni Tony na gusto niyang makita ang owner ng bar. Biglang lumitaw ang isang madam at akala niya ay hindi gusto ni Tony ang babae. Kaya tinawag niya ang maraming batang empleyado para pumili ang customer. Hindi nakita ni Tony ang anak niya, kaya nainis siya. Humingi siya ng mas bata pa. Pumayag si Tony, kaya dinala siya ng babae sa loob. Ayaw nang mag-aksaya ng oras, sinakal niya ang babae at tinanong kung nasaan ang anak niya. Pumasok ang isang lalaki para tumulong, agad na hinawakan si Tony at dinala sa labas para patayin. Nagkunwaring sumuko si Tony, pagkatapos ay binugbog niya ang lalaki hanggang sa mawalan ng malay. Nakita ito ng madam at sobrang takot, naihi siya sa pantalon. Binali ni Tony ang isang bote at itinutok sa leeg ng babae. Pinilit siyang magsabi kung nasaan si Narang. Ayon sa babae, si Narang ay may base ng pamamahagi ng droga na disguised bilang pabrika ng hipon. Posibleng nandoon din ang anak mo. Alam niyang maraming mamamatay tao si Narang, kaya si Maestro ay naghasa ng sinaunang espada. Florentino ay naghasa ng sinaunang espada para pugutan ng ulo ang mga kaaway. Para malinis ang pagputol, gagawin nila ang estratehiyang silangan aakit, kanluran sa isalakay. Dinala ni Maestro si Tony sa likod na pinto sa pamamagitan ng isang liko. Siya naman ang aakit sa mga thugs sa harap. Pagdating nila sa bangka, nakita sila ng mga kalaban at nagpadala ng mga tao para salubungin. Bunot ni Maestro ang sinaunang espada. Kahit matanda na, sobrang liksi pa rin niya. Pinutol niya ang mga kalaban, at samantala, nakapasok si Tony sa loob. Nakasalubong niya ang isang humaharang. Sinipa niya ng tie kick sa ulo, nasaktan ang bungo. Umakyat si Tony sa isang pabrika ng hipon para hanapin ang anak pero kahit anong tanong, walang sumasagot.
Alam nila na hinahanap ni Tony ang mga bata, kaya may mabait na babae na nagsabi, "Sumunod ka sa akin." Agad na dinala si Tony sa isa pang bahagi ng pabrika, kung saan ang mga batang babae ay pinipilit na magtago ng droga sa tiyan ng hipon, para ay export sa iba't ibang lugar. Sa pamamagitan ng bintana, nahirapan si Tony makita, kaya pumasok siya at lumaban. Pagkatapos, sinaksak niya ang isa pang babaeng asasin na parang nag-aalay sa altar. May kasama ito, pero tanga, hindi nagkunwaring patay. Kaya pinatay niya ito para pakalmeyan ang mga bata. Tinanong niya kung may nakakakilala kay Zara. Wala. Ang mga bata ay inilipat kahapon. Nasaan si Narang? Nasa itaas na palapag. Pagkatapos, sinabi ni Tony sa lahat na umalis agad. Paglabas niya sa hallway, may isang lalaki na naghihintay sa elevator. Akala niya isa lang, pero 6 na iba pa ang sunod-sunod na lumabas. Talaga namang maraming asong guard si Narang. Yung una, sinipa ni Tony hanggang mabali ang buto. Yung pangalawa, sumwing gamit ang bat, pero sinipa ni Tony sa dibdib at siniko. Ang mga kalaban ay parang mga dummy lang para sa pagsasanay ni Tony. Pumasok siya sa berserk mode, binugbog sila hanggang sa mabasak. Yung sumisigaw, tinapon niya at inuntog sa pader na semento. Walang awa, kahit babae, pinatay ni Tony. Yung isa, nakakuha siya ng kagat, tapos nagyabang. Nagtinginan sila, tapos sumugod siya. Pero pinatapat ni Tony sa lupa. Akala niya 2 laban sa isa ay tiyak na talo, pero nakuha ni Tony ang kutsilyo. Itinutok niya sa leeg at sinabing, "Pauwiin kita sa iyong ninuno sa kabilang buhay." Sa oras na ito, nakarating na rin si Maestro. Pero sa kabila ng lahat, may 5 tao na pumaligid kay Tony para iligtas ang anak niya. "Iwan mo na lang ako rito para harapin ang mga ito." Muntik nang mabaril si Tony nang tumakbo siya papunta sa elevator. Nang subukan niyang kunin ang baril, hinawakan siya ng mga allopiers at ipinasok sa loob para patayin. Pinaputukan niya ang isa, at saka sumugod ang mga ito para supulan siya. Pagkatapos, sinaksak nila si Tony sa tiyan at itinulak sa pader. "Babariin kita dyan sa mapanganib na kanto para mapahiga ka sa lupa." Nakuha niya ang kutsilyo at sinaksak ang kulot sa balikat. Sumugod ang babaeng iyon para kunin ang baril, pero sinipa siya sa sulok. Naalis ang kutsilyo, umikot siya at sumalakay, pero nahulog sa sahig ng masakit. Tinapakan ng isa ang paa niya, pero binaril naman ito sa sakong. Pinatumba pa niya ang isa, pero sinakal siya ng kulot. Pinulot ang kutsilyo, at pagkatapos ay gumamit ng martial arts weapon para saksakin si Tony sa hita. Kinuha ang baril para tapusin siya, pero sa kasawiang palad, naubos ang bala. Isang kristal ang tumama sa leeg niya, at saka sumugod ang babaeng iyon at sinaksak ang kamay ni Tony. Ito naman, ginamit ang kutsilyong nakatutusok sa kamay ni Tony para saksakin siya. Patay na ito, at si Narang naman ay kumakain ng maruruming pagkain. Panunood ng sine ng libre, nakita niyang lahat ng allopiers niya ay patay na. Kinuha niya ang isang baril at binati si Tony. Nang makita niyang puno ng sugat ang kalaban at wala ng lakas, bumalik siya sa kwarto at nagpakita ng pagmamataas. Hakbang-hakbang na pumasok si Tony sa loob, duguan ang sahig. Grabe ang sugat niya, pero pinilit pa rin niya ang huling lakas para hanapin ang anak. Sumugod siya, pero wala ng lakas. Si Tony ay nakiusap na pakawalan ang anak niya. Tumingin siya sa kalaban na nakahandusay sa kanyang paanan. Napatawa si Narang na para siyang nanalo sa loto, at naghayag ng katotohanan. "Matalino ka, pero hindi ko kailangan ng anak mo. Tanga, ang kailangan ko ay ang buhay mo." 5 taon na ang nakalipas, tinapakan mo ang isang hampas lupa mula sa taas. Nahulog siya at namatay. Sa kasamaang palad, iyon pala ay kapatid ng boss na si Johan. Alam niya na nasa Thailand ka at kaya kang patayin anumang oras. Gayunpaman, gusto niyang mabuhay ka ng hindi ka aya-aya, at magdusa ng sobra. Mararanasan mo ang pagkawala ng taong mahal mo. Sa loob ng 5 taon, si Johan ay umupa kay Long na may blonde na buhok para sundan ka. Hinintay nilang magkapamilya ka at maging napakasaya. Saka ka namin pinatibag, winasak ang pamilya mo. At higit pa riyan, si Sombat, ang may-ari ng restaurant na pinagtatrabahuhan ng asawa mo, ay isa ring tauhan namin. Siya ang nagturo, at kanid na pang-anak mo pagkatapos ng gabing iyon. Alam ni Sombat na kapag pumunta ka sa Bangkok para salubungin ako, hindi ka na babalik, kaya sinabi niyang uuwi siya sa probinsya, pero hindi siya umalis sa fishing village. Pagkasabi niyon, ngumiti si Narang ng isang mapanlinlang na ngiti. Pagkatapos, ibinaba niya ang baril at sinakal si Tony gamit ang sariling mga kamay. Sinubukan niyang abutin ang baril pero hindi niya magawa. Si Tony ay unti-unting nawalan ng malay dahil sa pagkahilo. Sa sitwasyong malapit ng mamatay, naalala niya ang mga sandaling kasama ang kanyang asawa. Ang alaala ng kanyang yumaong asawa ay parabang nagbigay sa kanya ng 500% na mana. Alam niyang may buto na lumalabas sa kanyang kamay dahil dati siyang sinaksak ng babaeng iyon. Ginamit ito ni Tony bilang sandata para saksakin ang leeg. Nagbago ang takbo ng laban, at tuluyang namatay si Narang sa lugar. Kahit sa kabilang buhay, hindi inaasahan ng masamang matanda na mamamatay siya sa ganitong paraan. Matapos patayin ang pinuno,
Umalis na si Tony. Ngunit pagbaba niya sa hallway ng ikalawang palapag, nakita niyang naghihingalo na ang kanyang maestro. Tiningnan niya ang kanyang anak na si Tony at ngumiti, at saka tumawid sa kabilang buhay. Sakit na parang hiwa sa puso ni Tony. Umiiyak siya ng husto, pero wala na siyang magagawa. Lahat ng mga inosenteng bata ay nailigtas na, at si Tony ay sumakay ng barko pabalik sa fishing village. Nagmaneho siya papunta sa lupaing iyon na dati niyang binabalak bilhin kasama si Mia. Nakita niyang may naitayong restaurant na may pangalang Zara, pangalan ng kanyang anak na babae. Pumasok siya sa loob, tiningnan niya ang dalampasigan, at bumalik ang lahat ng alaala. Ang masayang pamilya ngayon ay puno na lamang ng sakit at pagkawala. Biglang lumitaw si Sombat. Hindi niya inaasahan na makakabalik si Tony ng buhay. Lumabas siya ng baril, at nang lumapit si Tony, sinabi ni Sombat na, lahat ay dahil sa akin. Inalagaan ko sina Mia at Zara sa loob ng maraming taon. Mahal ko sila, pero nang dumating ka, nagbago siya. Kung hindi ka dumating, hindi sana namatay si Mia at magkakaroon siya ng magandang buhay. Barilin mo ako dito, maraming dugo. Bababa ako sa impyerno kasama si Mia. Si Tony ay handa ng kumilos, ngunit biglang may narinig na boses na tatay. Si Zara iyon. Sa wakas, nagkita na muli ang mag-ama. Matapos ang maraming araw ng paghihiwalay, 2 taong hindi kadugo. Ngunit ngayon, sila na ang tanging pamilya ng bawat isa. Sa mundong ito, naghahanda na silang umalis, nang biglang may putok. Tila si Sombat ang nagdesisyong sumama kay Mia. Sa kabilang buhay, magsisimula silang muli. Sa wakas, natapos na ang lahat. Sa pamamagitan ng pelikulang ito, nakikita natin na ang underground world ay laging puno ng dugo. Kapag pumasok tayo riyan, mahirap nang bumalik sa normal na buhay. Higit pa riyan, maaari pa nitong masaktan ang pamilya at mga mahal sa buhay. Kaya mga kapatid, iwasan ang madilim na lipunan at bisyo. Ang mundo ay may 4 na karagatan, ang kaligayahan ay ang makasama ang mahal mo sa habang buhay. Kuya, pangako mo sa akin na walang ibang titingin, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Puno. Ilog, bakuran, kailan ako matatapos na mag-isa? Mahal kong Mo, pindutin ang like at mag-subscribe para suportahan si Mo. Kung anong pelikula ang gusto mo, ay comment mo, gagawin ko iyon. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. I love you, Polem.